to 23 pesos and 90 centavos ang inangat ng diesel. Ang gasolina ho, 13 pesos to 16 pesos and 60 centavos just this week alone. Hindi pa ho kasama yung last week. At sa kerosene, 6 pesos and 90 centavos to 8 pesos and 90 centavos. Ano ho? Napakataas po nito. And yet, relax lang si Bongbong Marcos. Ang kanya, normal daw itong mga sitwasyon natin. Ano? Normal pa daw ang ating pinagdadaanan at wala daw po tayong dapat ipangamba. Alam mo ninyo, hindi na po ito normal. The world is already under a severe oil crisis brought about by the unwarranted attack of US and Israel laban sa bansang Iran. No? The world is under oil crisis. Ang nangyayari po sa pandaigdigang ekonomiya at usapin ng pandaigdigang kapayapaan, hindi na po ito normal. Let me just debunk yung political optics ni Bongbong Marcos na normal pa raw ang sitwasyon. Kayo ho, aking mga mahal na kababayan, mga mahal kong Pilipino, maituturing nyo bang normal ang nangyayari ngayon, yung kaliwat kanan, sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene? Paano mo masasabing normal? Abnormal po ang ating panahon. And unfortunately, there is an epic failure of leadership. Bongbong Marcos, absent. Absent pa rin ho siya eh. He is trying his best na magkaroon ng political optics na nagtatrabaho ko nakatingin doon sa presyo at sako ng mga bigas sa palengke, nag-iikot. Wala pong meaning yun sa mga ordinaryong tao na katulad natin na magkakasama po ngayon sa live. Si Daniel Long, present din sa live. Maraming salamat Daniel Long at very soon ay magsasama po kami ni Daniel Long dito sa ating programa. Abangan po nyo yan. Ini-schedule lamang ni Miss Pam ng third floor studio. So meron pong epic failure of leadership. Everything is normal, sabi ni Bongbong Marcos. Inilathala po yan ng Manila Bulletin. Ano ang normal? Ang kaliwat ka ng pagnanakaw ba ninyo sa kaban ng bayan ay normal? Itong tugon, alam mo ninyo, pag-usapan natin yung very elementary student council, ang nagiging tugon. Ano po iyan? Hindi ba namigay sila, limitado yung mga tricycle drivers muna dito sa Metro Manila, mga pili or selected Tricycle Drivers and Operators Association dito sa Metro Manila, binigyan ng tigli 5,000 assistance. Yung 5,000, tanggapin po nyo yan. Alam ko ang mindset din ho ninyo. Salamat, tinatanggap ninyo. Pera nyo po yan. Pero yan 5,000 pong yan is too little, too late. Bakit? Yung 5,000 ibinigay kahapon at nung isang araw, yan po ay naiutang na, nai-advance na ng ating mga kababayang driver. Driver ng public transport. Tricycle, ng jeep, ng bus, at ng kung ano-ano pa. Too little, too late. Pero kunin pa rin ho ninyo. Dahil pera nyo po yan eh. At wag ho kayo magpapasalamat kay Bongbong Marcos dahil hindi niya po pera yan, pera nyo po yan. Too little. Why? 5,000 confined pa lang sa Metro Manila. Yung atin ng mga kababayan sa probinsya na nandito po ngayon sa live, hindi ho ba kayo apektado ng pagtaas ng gasolina, diesel at kerosene dyan sa inyong lugar? Bakit Metro Manila lang? Ang tugon daw po ng DSWD, unahin lang daw po at isusunod yung probinsya. Alam mo niyo yung kasabihan natin mga Pilipino, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Late na po ito. Maliit na halaga, very, very, very late pa. Yung 5,000 piso, kailan ninyo ipamimigay sa probinsya? Next week or 2 weeks from today? Magkano na ang halaga ng kada litro ng gasolina,
diesel at kerosene by the time na abutin ninyo yung mga kababayan nating higit na nangangailangan ngayon sa probinsya. Kaya po itong 5,000 pesos na assistance po nito, hindi po sapat ito. This is too little, too late. Too little. Ikumpara naman ninyo sa mali-maletang kurakot at korupsyon na ginagawa ni Bongbong Marcos at ng kanyang mga kampon. Di ba? Malinaw po yan. Ang nakasaad po yan, detalyado. Ayaw lang imbestigahan ni Ping Lacson eh. Di ba? Yung affidavit po ni Robert Bernardo, malinaw po dyan. Didiscuss din po natin ito mamaya. At yung pinagsamang sinumpaang salaysay nung 18 sundalo, detalyado. Mali-maletang pera, pero ang binibigay sa ating mga hirap na, kuba na nga eh, na mga kababayan, na mga drivers ng ating public transport, 5,000. 5,000 at confined lamang sa ilang grupo sa Metro Manila. Dahil nakikita naman natin yung pambubudol ng DSWD, sabi nila, kaya daw po Metro Manila lamang at select group of tricycle drivers dahil dito raw po na klinis na yung listahan, nakakatiyak daw po sila na walang ghost beneficiary or ghost recipient dito. Sinungaling ho talaga ang DSWD at ang Marcos Jr. administration. Bakit? Ibig ho nilang sabihin, inamin nila na lahat ng nakapila para sa AIX, para sa AKAP, para sa TUPAD at kung ano-ano pang ayuda ng gobyerno, eh hindi po sila nakakatiyak kung yung mga yun ay talagang dapat makatanggap o legitimate beneficiary or recipient ng anumang ayuda mula sa pamahalaan. Inamin lamang ng DSWD, yung matagal na ho nating sinasabi, yung pagpapapila sa inyo gamit ang pera ng gobyerno nung nakaraang taon is nothing but a wholesale vote buying committed by Bongbong Marcos Jr. and his administration. Tanong, bakit tahimik si Chairman Technical Glitch ng COMELEC? Inamin ng DSWD, if you will infer this statement and the implication made by the DSWD head, kaya daw po select lamang ang kanilang bibigyan muna pansamantala at confined sa Metro Manila dahil sinisikap pa nilang linisin, i-validate at siguruhin na yung listahang darating sa kanila ay talagang mga legitimate beneficiary. Ito ho ay indirect na pag-amin na yung ginawa nilang pamumudmud patuloy, ito po ay malinaw na vote buying at ito po ay malinaw na pagsusuhol sa mga mamamayang Pilipino. Inamin nila eh. Ano ngayon ang basis pala ng pamimigay ng ayuda, ng AKAP, ng AIX, at kung ano-ano pa? Pinapila ninyo ang tao, hindi pala yun nakakatiyak sa listahan. So ito po yung malinaw na pag-amit at hindi na po sila maaari tumanggi dito. Ariel Guevara, attorney, hindi po ba pwedeng kasuhan si Ping ng obstruction of justice sa hindi niya pagdinig sa mga 18 sundalo? Pag-usapan po natin yan. Alam mo ninyo, may sinabing pahayag itong si Ping Lacson. Patatawag daw niya, bibigyang daan ang testimonyang nais ipahayag ni Manong Chavit Singson. At bukas din daw siya ipatawag ang 18 sundalo upang maglahad ng kanilang nalalaman tungkol sa mali-maletang pera. Yan po ay isa pa ring parte ng cover-up. Kasi nga ho, merong epic failure of leadership. Hindi lamang si Bongbong Marcos, kundi sa maraming institusyon ng ating bansa. Pati diyan sa Senado, lalo na sa Kongreso. Kitang-kita natin diyan. Kung ipatatawag si Manong Chavit Singson, si Governor Chavit Singson, mabuti. Subalit, kung ipatatawag din ang 18 sundalo na naghayag ng kanilang nalalaman sa mali-maletang pera, kumpara sa 5,000 pisong assistance na ibinibigay sa ating mga public transport drivers, kalokohan po yan hanggat hindi ipinapatawag sino? Si Adrian Bersamin, si Trijib Olaybar, si Mina Pangandaman na bilyong-bilyong piso ang pananagutan sa pagwawaldas ng pera nating mga Pilipino. Wag ho ninyong kalimutan ito ang issue natin. Yung massive corruption
looting of public funds. Importante po iyan sapagkat yung importansya niyan ay higit pong tumatama ngayon sa atin at nararamdaman natin because of the impact of this US-Israel war against Iran, and ito nga pong problema ng pandaigdigang ekonomiya dahil nga ho sa patuloy at tila walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, no?